Huli ka! Ang daya mo! May regalo nga pala ako para sa'yo. Ang ganda! Isang agnos! Para sa akin? Oo, para sa'yo. Isang munting regalo para sa aking minamahal. Salamat, Basilio. Walang anuman kung para sa'yo. Lolo, andyan na si Ama. Halay, maghain ka ng hapunan. Siguradong pagod ang iyong ama ngayon. Andito na ako. Magandang gabi, Ama. Kamusta nga palang araw mo ngayon, Huli? Ayos naman po. Kanina'y bumisita si Basilio upang mangamusta. At binigyan siya ng katipan niya ng isang agnos. Totoo ba ito, Huli? Opo, pinangbayad po ng isang kitungin sa kanya pagkatapos niya itong gamutin. Sige, magliligpit lang ako ng lamesa. Ay, Ama, ako na po. Gawin niyo na lang po yung mga dapat niyong gawin. Salamat, Huli. Napakabait mo talaga. Hay nako! Anong problema, anak? Ang dami na namang hindi pa nakakabayad ng buwis. At kailangan ko na namang ambagan ng mga kulang nila. Tapos kailangan pa natin magbayad ng buwis taon-taon para sa lupa natin. Dahil naangkin na ng korporasyon ito. Alam kong nakakapuno, pero magtis ka. Isipin mo na lang natalo ka sugal o kaya'y kinain ng buhaya. Paano ko po ito titiisin kung pataas na pataas ang halaga ng buwis? Tiisin mo pa rin. Isipin mo dumating ang mga kamag-anak ng buhaya. Noon ay 30 piso lamang. Ngayon, 50 piso na. Magandang gabi. Andito ako sa utos ng korporasyon ng mga praile. Gusto nilang ipahayag sa inyo na ang buwis ng lupain ito ay 200 piso na. Ano? Ayoko na. Hindi na ako magbabayad. Kung hindi kayo magbabayad, ay palilinang ang lupain sa isang utusan ng praile. Yun lang po. Alam ko ang tingin na iyan. Sigurado ka na ba? Ako ang nagpakahirap sa lupain na ito. Hindi ako magbabayad at hindi ko rin ibibigay yung lupain. Ipagpamanhin niyo po. Kanina po ay nakikinig sa usapan niyo. Ano ang inyong iniisip? Paano na po tayo niyan? Bahala na. Hindi na ako papayag na gamitin tayo ng mga praile. Basta kahit anong mangyari, mahal na mahal ko kayo. Mahal na mahal ko po din kayo, Ama. Magiging maayos din ang lahat. Pilit akong naniwala magiging maayos ang lahat. Pero mayroong maliit na boses sa ulo ko na nagsasabing wala na magiging maayos pa sa aking buhay. Ngunit, hindi ko ito pinagbigyan ng pansin. Lingid sa aking kaalaman, iyon na pala ang huling pagkakataong makakausap ko ng matino ang aking ama. Akala ko noon, magiging masaya pa rin kami magkakapamilya hanggang sa ikasal ako sa aking katipan na si Basilio. Ngunit hindi ko alam na ang buong mundo ko na pala ay babaksak na. Ako si Huli at ito ang aking tunay na kwento. Itutuloy mo ba talaga ito? Delikado. Kaya ko po ito, Ama. Tandaan mo, lahat ng nakikipag-usapin ay nahubaran ng damit. Tayong lahat, Ama, ay uuwi sa abo. At ipinganak po tayong lahat na ubad. Panalangin ko na lang ay gabayin ka ng Diyos at sana lang hindi ka may gagawa ng may kasasama mo. Ako rin po, Ama. Nananalangin. Itinuloy ni Ama ang usapin. Hininga ng katibayan ng mga prale kung talagang kanila ang lupa. Ngunit wala sila mapatunayan. Ito na yata ang usapin noon lamang nakita ng Pilipinas. Paano nyo masasabi sa inyong lupa kung wala naman kayong patunay? Bakit hindi ka na lang magbayad para matapos lang lahat ng ito? Hindi ako magbayad hanggat di nyo napapatunayan sa inyong lupain ito. Pinantayan ni Ama ang lupain gamit ang baril niya. Walang nanghas na lumapit dahil alam nilang asintado ni Ama. Noon ay nanindigan ang utos na Kapitang General na ipagbawal ang armas. Kinuha ang baril ni Ama pati na rin ang gulok na kanyang ipinalit sa baril dahil ito daw ay mahaba. Apo! Apo! Ang ama mo'y biniyag ng mga tulisan. Ano po?
Biniyag siya tumingiran 500 piso pang tubos sa kanya, kundi ay pupugutan daw ang iyong ama. 200 piso lamang po ang mayroon ako. Saan tayo kukuha ng pera, Lolo? Hindi ko rin alam, Apo. Kung isa na mo kaya ang Agnos. Ang Agnos? Hindi po pwede, Lolo. Regalo po yun ni Basilio. Gagawa na lang po ako ng paraan para hindi na po natin kailanganing isanla ang Agnos. Pagpaumanhin niyo po. Pero ang tumulong sa kaaway ng mga praile ay parang paghihintay ng paghihiganti nito. Ngunit po, Pasensya na talaga. maraming salamat po sa pagsama sa akin, Hermana Bali. Pasensya na din po at nasayang lang din ang inyong panahon. Huwag kang mawala ng pag-asa, Huli. Sigurado'y meron na susunod na bahay. Sige, papahiramin kita ng pera. Pero maninilbihan ka sa akin. Opo, ayos lang po yun. Maraming salamat po. Pero hindi pa po ako nakapagsimula ngayon. Kailangan ko pa pong bumalik sa bahay para tubusin ang aking ama. Bukas ka na mag-umpisa. Naninilbihan na ako sa bahay ni Hermana Penchang. Hindi ko alam kung kailan ko ulit makikita itong bahay na ito. Pero siguro pwede naman ako bumisita kahit papano. Hindi naman kalayuan ang bahay na pagsisilbihan ko. Agnos, sana bigyan mo ako ng lakas at ng magandang kapalaran. Lolo, kung dumating si Ama, pakisabi ninyong napasok na rin ako sa isang kolehiyo. Marunong magsalita ng Espanyol ang amo ko at matuturuan niya ako. Sus Maria Joseph, madalas pinadala sa atin ng Diyos ang gayong parusa sapagkat tayo'y makasalanan o may kamag-anak tayong makasalanan na dapat sana'y turuan ng kabalanan. Ngunit, hindi natin ginagawa. Pwede ko ba bisitahin ng aking lolo? Napipi po siya at mag-isa lang sa bahay. Hindi pwede. Nasa edad ka na ng pag-aasawa. Ngunit hindi ka pa rin marunong magdasal. Kailangan mo matutong magdasal ngayon na. Ngunit po, Ngayon na! Buti na lang at nanakip si Tales at hindi siya magagaya ng dalaga. Nako, tutubusin ni Basilio si Huli. Tuluyan ng mabubulid si Huli sa bangin ng pagkakasala. habang wala ako sa labas, madami nang nangyari sa pamilya ko. Nakatanggap ng sulat ang ama na kailangan na daw lisanin ng bahay sa 3 araw. Tumira si Simon sa amin at kinuha ni ama ang revolver na mag-aalahas. Kapalit ang aking importanteng Agnos. Ang pinakamamahal kong ama ay sumanib na sa mga tulisan at pumatay ng 3 tao. Ang paring tagapangasiwa ng asyenda at ang mag-asawang bibili ng bahay. Ang lolo ko naman ay hinuli noong hindi makita si ama sa bahay. Hinuli ang iyong lolo, imbis na ang iyong ama. Po, bulag po ang aking lolo. Bakit po siya ang kailangan hulihin? Wala ang iyong ama. Kailangan nilang magdala ng bihag at ang lolo mo ang nakita. Tulungan niyo po kami. Nagmamakaawa po ako. Hindi ka dapat sa akin humingi ng tulong. Si Padre Camora ang makakatulong sa iyo. Sige na po, pakawalan niyo na po ang aking lolo. Hindi namin magagawa yan. Nagmamakaawa po ako sa inyo. Pakisabi po kay Padre Camora na tulungan po akong palayain ng lolo. O Shai, sabihin ko sa padre. Maraming salamat po. Nakausap na ni Padre Camora ang Kapitan General. Ipapalay na si Tandang Selo. Talaga po. Maraming salamat po. Maraming salamat po talaga. Heto na pala sila. Naku po, Padre, nag-abala pa po kayo. Maraming salamat po talaga sa pagtulong ninyo sa amin. Kayo pa po ang nagdala sa aking lolo. Maraming salamat po talaga. Kung ako po yung makakatulong sa inyo, sabihin niyo lang po para mabayaran ko po ang kagandahang loob ninyo. Wala ito, Iha. Masaya ako at nakatulong ako. Kahit ano bang kailanganin ko ay matutulungan mo ako. Opo, sa lahat ng aking makakaya. Sabihin niyo lang po kung saan ninyo kakailanganan ng tulong ko at tutulong po ako. Sige, Iha.
Maaari bang pumunta ka bukas ng hapon sa kumbento? Sige po, Padre. Sige po, una na po kami. Ingat kayo. Hihintayin kita bukas. Opo, maraming salamat po ulit. Hermana Penchang, nakipagkita po ako kay Padre Camora ngayon. Sa padre ba ka mo? Halay, sige, umayot ka na. Huwag mong paghintayin ang padre. Huwag mong kakalimutan humingi ng kapatawaran sa Diyos. Andito ka na pala. Pasok ka. Padre, ano pong may tutulong ko sa inyo? Basahin mo ang kabanatang ito na sa Biblia. Pinasok ko ang itinuro ng Padre. Inilagay niya ang kanyang kamay sa aking tuhod at pataas ito ng pataas. Tumindig ang balahibo ko sa aking leeg. Padre, ano pong inyong ginagawa? Hayaan mong hawakan kita kung saan ko mang gusto. Iyon ang iyong maitutulong sa akin. Ayoko po! Hindi pa pwede! Ito ang bayad sa pagpakawala sa lolo mo. Sabi mo, tutulungan mo ako para lang makabawi. Ito ang presyo ng aking tulong. Hindi ka papayag? Madali lang ibalik ang lolo mo sa kulungan. Pero po! Andyan ka na pala, Huli. Kamusta? Madami ka bang natutunan? Opo. Madami po ako natutunan. Tapos na ang maliit mong bakasyon. Maglinis ka na ulit. Dahil sa pangyayari ngayon, nilayuan at iniwasan ko na si Padre Camora. Pero sa tuwing nagkakasulubong kami sa simbahan, dahil lagi ako pinapasama ng amo ko, may kung anong tingin siyang ibinabali sa akin. Kinikilabutan ako sa tuwing nakatingin siya sa akin at sa tuwing pakiramdam kong may nanonood sa akin. Pakiramdam ko ang dumi ko sa paningin ng Diyos at taksil sa aking katipan. Hinuli daw si Basilio dahil sa usapin ng mga mag-aaral. Siya lang daw ang naiwan sa kulungan dahil wala nang natitirang makakatulong sa kanya. Hanggang ngayon, nakakulong pa din po siya? Oo, Diyos ko po, Huli. Gising ka na ba? Opo, pasensya na po sa abala. Minsan nga, mag-ingat ka. Kahit nag-ambag-ambag na kaming mga kamag-anak ni Basilio, 30 piso lamang ang aming nalikom. Paano na yan? Hindi naman ako pwedeng lumapit kay Padre Camora. Ayoko, hindi pwede. Bakit hindi ka na lang lumapit kay Padre Camora? Wala na po ba kayo iba pang mapapayo sa akin? Si Padre Camora ang pinakamainam na taong dapat mong lapitan. Makapangyarihan ng kura at matutulungan ka niya. Narinig nyo ba? 6 taong binaril at 1 tao na lamang ang naiwan sa bilangguan? Iyon si Basilio. Maaari niyo po ba akong samahan? Nasilayan ko ang kumbento at nanglamig ako. Natakot ako at kung ano ang pwedeng mangyari. Nagbago na pong isip ko. Huwag na po natin itong ituloy. Andito na tayo. Ituloy mo na. Huwag na po. Paano si Basilio? Ibang paraan na lang po. Huwag na po tayo dito. Siya, kung ayaw mo, hindi naman ako ang may utang na loob kay Basilio. Hayaan mo siyang ipatapon at barilin sa daan. Pagpatay na, siya ka magsisisi. Pasok na po tayo sa loob. Akala ko hindi na tayo tutuloy. Huli, akala ko ba hindi na kita makikita uli? Buti naman napadalaw ka. Kailangan niya po ng tulong. Oo, tulong ba ka mo? Ano naman yun ngayon? Ang pagpapalaya po kay Basilio. Basilio ba ka mo? Sige, halika tumakit ka sa taas, Huli. Pero po, Halina daw, Huli. Umakyat na tayo. Maiwan ka dito. Si Huli lang ang kailangan kong isama sa taas. Bakit po? Dahil siya ang nangangailangan ng tulong ko. pero, Gusto mo ng tulong, di ba?
sumunod ka. Kung alam ko lang ang halaga ng pakiusap na yon, hindi ko na sana itinuloy. Kung alam ko lang na magiging isa pang masamang alaala ito, sana hindi ko na lang ulit nilapitan ng padre, ang padreng sumira sa aking buhay. Ito ang pangyayari ni sino man ay walang nakakaalam at ang sikretong dadalhin ko sa aking lipingan. Tanggalin mo ang iyong damit. Po! Huwag mo akong paulitin pa. Narinig mo ako. Gawin mo na. Kahit sumigaw ka, walang makakarinig sa'yo. Kahit ang mga tao sa baba, hindi ka maririnig. Alam mo na ang mangyayari sa'yo, pero lumapit ka pa din sa akin. Ibig sabihin ay desperada ka na at hindi mo na may hindi ang mga gusto ko. Subukan mo magsalita at lahat ng taong mahal mo ay mabibilanggo at pahihirapan. Gugustuhin bang masaktan ng iyong lolo at katipan? Kahit sabihin mo ang nangyari sa silid na ito, ay walang maniniwala sa iyo. Ang salita mo laban sa salita ko? Sa tingin mo ba talaga mas paniniwalaan ka nila laban sa akin? Nagkakaintindihan ba tayo? Opo. At ito ang pangyayari sa aking buhay. At dito nagtatapos ang buhay ni Juliana de las Foro.